Marshall Pick, Kabanata 4701. Ang kooperasyon ay makikinabang sa magkabilang panig. Itinuro ko sa iyo kung paano linangin at ipinasa ang aking secret art sa iyo, ngunit hindi ko kailanman itinuro sa iyo kung paano gumamit ng sibat. Paliwanag ni Yang Kai, mayroong 3,000 Grand Dao sa mundo. Habang si Xiaobai ay may talento sa Dao of Space, ang iyong pangunawa sa Spear Dao ay walang kapantay. Parehong ang Dao ng Space at Spear Dao ay aking mga Dao. Sa wakas ay naunawaan ni Zhao Ya ang lahat. Kung ikukumpara, ang iyong kakayahan ay mas mahusay kaysa kay Xiaobai. Kung hindi ko napigilan ang iyong cultivation sa mga nakaraang taon, matagal ka nang lumipat sa kabila ng Immortal Ascension Boundary. Isang naguguluhan na si Zhao Ya ang nagtanong. Master, hindi ko kailanman naiintindihan kung bakit mo pinipigilan ang aking paglilinang. Maaari mo bang sabihin sa akin ngayon? Matapos itong pag-isipan, sinabi ni Yang Kai. Wala akong pakialam na ipaliwanag ito sa iyo, ngunit tatagal ito ng napakatagal. Malalaman mo ang tungkol dito sa tamang panahon. Tumanggo si Zhao Ya at sinabi sa malumanay na boses. Paano ang Green Mountain Town? Sinadya mo bang sabihin kina Auntie Lu at Lola na galing kayo sa lugar na iyon para doon ko kayo hanapin? Kung tutusin, inilabas mo ako sa lugar na iyon noon. Natahimik si Yang Kai. Palaging may bakas ng kalupitan sa kanya mula noong bata pa si Zhao Ya. Kitang-kita ito sa kanyang reaksyon nang napilitan siyang maging disipulo ni Yang Kai, at lalo itong naging kapansin-pansin habang siya ay lumalaki. Noong una ay nais ni Yang Kai na gamitin ang paglalakbay sa karanasang ito sa buhay upang hayaan siyang mahanap ang kanyang mga biolohikal na magulang sa pag-asang malulutas ang mga buhol sa kanyang puso. Gayunpaman, ang kanyang layunin ay hindi nakamit sa huli. Master, ikaw ang nagpangalan sa akin. Palagi akong magiging Zhao Ya, at wala akong kinalaman sa Shu family. Hindi ako magagalit sa kanila sa ginawa nila sa akin. Total inalagaan naman ako ni Auntie May sa mga panahong iyon. Kahit ngayon lang tayo, tumanggo si Yang Kai. Gayunpaman, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Mangyaring paliwanagan ako, Master. Seryosong tumingin sa kanya si Zhao Ya. Sige lang. Maaari mong itago ang iyong pagkakakilanlan, at malinaw na hindi ito ang tamang oras para ilantad ito. Kaya bakit mo ipinakita ang iyong tunay na hitsura pagkatapos naming bumalik ni Brother Ye Bai mula sa pakikipagsapalaran? Iyon ay dahil hindi ako magkakaroon ng oras upang bigyang pansin kayong dalawa sa malapit na hinaharap. Paliwanag ni Yang Kai. Napangiwi si Zhao Ya sa pagtataka. Sa itaas ng Emperor Realm ay ang Heaven Opening Realm. Upang maabot ang realm na iyon, dapat tipunin ng isang cultivator ang kapangyarihan ni Yin, Yang, at ng 5 elements bago paghiwalayin ang langit at lupa sa kanilang katawan upang bumuo ng miniature universe. Ako ay isang Heaven Opening Realm Master, at ang mundong ginagalawan mo ay ang aking miniature universe. Si Zhao Ya ay agad na namangha. Ang malawak na mundong kanilang ginagalawan ay ang miniature universe lamang ng kanyang master. Hindi pa rin siya makapaniwala dahil ang paniwala ay hindi niya kayang intindihin. Ang aking tunay na katawan ay nakulong na ngayon sa isang uri ng basag na espasyo, at sinubukan kong unawain ang mga lihim nito sa paglipas ng mga taon sa pagtatangkang makatakas. Sa wakas ay nakakuha na ako ng ilang mga pahiwatig, kaya dapat kong ituon iyon ngayon. Sa makatuwid, wala akong panahon para harapin ang mga bagay sa aking miniature universe. Tahimik na tumanggo si Zhao Ya. Kapag wala ako, ikaw at si Xiaobai ay kailangang magtrabaho ng husto at huwag maging kampante. Umaasa ako na magpapakita ka ng makabuluhang mga pagpapabuti kapag nakita kita muli sa hinaharap. Oo, sabay na tumanggo sina Zhao Ya at Zhao Ye Bai. Muling iwinagayway ni Yang Kai ang kanyang kamay, kung saan lumitaw ang dalawang maliliit na figurine na may mga pakpak sa likod habang sumasayaw sila sa hangin. Agad namang namangha sina Zhao Ya at Zhao Ye Bai habang nakatingin sila sa mga figurine na kasing laki ng palad. Sina Mozo at Mulu ay nagbigay ng magiliw na ngiti sa dalawa. Hindi ito maaaring makatulong. Habang hindi kilala ni na Zhao Ye Bai at Zhao Ya ang maliliit na nilalang na ito, si Mozo at Mulu ay pamilyar sa kanila. Noong nakaraan, kapag nahihirapang manganak si Yulu, sila ang gumamit ng secret technique para patatagin ang kanyang sigla at kaya nandoon sila para saksihan ang pagsilang ni Zhao Ye Bai. Sa paglipas ng mga taon, pinagmamasdan nila ang paglaki ng dalawang bata. Sadyang hindi pa sila nakita ni na Zhao Ye Bai at Zhao Ya. Ang dalawang ito ay miyembro ng Wood Spirit Clan at sila rin ang mga pinakaunang residente ng aking miniature universe. Noon pa man ay sinamahan nila ako ng ilang taon. Pagkatapos kong makaalis, maaari mo silang tanungin tungkol sa paglilinang o kung ano paman. Sabay na tumanggo sina Zhao Ye Bai at Zhao Ya. Tinitigan niyang kay sina Mozo at Mulu. Pakiusap, ingatan mo sila.
Nakangiting sumagot ang Wood Spirits. Huwag kang mag-alala, Master. Sa isang tango, nawala si Yang Kai. Sa bulwagan, nagkatinginan saglit ang magkabilang partido bago hinailan ni Zhao Ya ang damit ni Zhao Yebay at magalang na sinabi. Binati ni Junior Zhao Ya ang dalawang senior. Walang magawa si Muzu nang marinig niya iyon. Matagal-tagal na rin mula noong ipinanganak siya, ngunit ito ang unang pagkakataon na tinawag siyang senior. Sa kabilang banda, naramdaman ni Mulu na inako niya ang isang mabigat na responsibilidad habang inilabas niya ang kanyang dibdib at nagpanggap na isang senior expert. Gayunpaman, nang masulyapan niya ang matayog na kabundukan ni Muzu at naalala ang sarili niyang malawak na kapatagan, agad siyang nalungkot. May mga tanong ka bang gustong itanong? Nakangiting sabi ni Muzu. Agad na lumabas si Zhao Yebay. Talaga bang maraming asawa si Master? Nakangiting tumingin sa kanya si Zhao Ya. Anong problema, Brother Yebay? Gusto mo bang matuto kay Master? Mabilis na napakamot ng ulo si Zhao Yebay. Na-curious lang ako. Sina Zhao Yebay at Zhao Ya ay nasa maagang 20s na ngayon, at ang daloy ng oras sa miniature universe ni Yang Kai ay 2 beses nang mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Sa madaling salita, si Yang Kai ay nakulong sa basag na espasyo sa loob ng isa pang 10 taon. Sa isang Heaven Opening Realm Master, 10 taon o higit pa ay hindi nagtagal. Kaya naman, sina Yang Kai, si Alin Lang, at Cheng Yang, na humabol sa kanila sa lugar na ito, ay ayos lang. Silang tatlo ay nasa iba't ibang bahagi ng basag na espasyo habang naghahanap ng daan palabas. Gayunpaman, parehong walang alam sina si Alin Lang at Cheng Yang tungkol sa Dao of Space, kaya kahit na mas malakas sila kay Yang Kai, wala silang kapangyarihang gumawa ng anuman sa sitwasyong ito. Sa kabilang banda, pagkatapos ng mga taon ng pag-aaral, sa wakas ay nakakuha na si Yang Kai ng ilang mga pahiwatig tungkol sa espasyong ito. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan kina Zhao Yebay at Zhao Ya sa puntong ito. Sa susunod na 6 na buwan, ang Space Principles ay hindi tumigil sa pag-alon sa paligid ng Yang Kai. Paulit-ulit na nagiba ang ekspresyon ng mukha niya habang papalit-palit ang pagsimangot at tuwa. Biglang, isang araw, iminulat niya ang kanyang mga mata nang may kumislap na kislap sa kanilang kaibuturan. Ang kanyang paggalaw ay nabigla kina si Alin Lang at Cheng Yang nang lumingon sila at masusing binibigyang pansin siya. Sa ilalim ng kanilang pagbabantay, humakbang pasulong si Yang Kai at nawala. Mabilis silang lumangalingga sa paligid, ngunit wala na ang lalaki. Walang nakakaalam kung saan siya patungo. Ang malaking bahagi ng void ay nabasag ng isang sinaunang great expert gamit ang isang space secret technique. Parang sirang salamin, ang mga space fragment dito ay parang mga basag na piraso. Walang utos na magsalita dito dahil ang lahat ay nasa ganap na kaguluhan. Parehong naramdaman ni si Alin Lang at Cheng Yang ang kakaiba ng espasyong ito noong una nilang pinasok ito. Sa makatuwid, hindi sila nagulat na si Yang Kai ay nawala dahil sigurado sila na siya ay random na inilipat sa ilang malayong space fragment. Gayunpaman, ang mga balintataw ni Cheng Yang ay nagkontrata sa susunod na sandali. Iyon ay dahil biglang lumitaw ang isang figure sa tabi ni si Alin Lang. Ito ay walang iba kundi ang dating nawawalang si Yang Kai. Isang masayang nagulat na si Alin Lang ay nagtanong. Naisip mo na ba ito? Kung hindi iyon ang kaso, hindi maaaring nagkataon na lumitaw si Yang Kai sa tabi niya. Silang dalawa at si Cheng Yang ay nakaranas na ng maraming pagsubok noon, at palaging random na inililipat sa paligid ng mga fragment ng espasyo. Wala silang ideya kung saan sila susunod na lilito pagkatapos umalis sa isang partikular na fragment ng espasyo. Gayunpaman, ang katotohanang tumpak na lumitaw si Yang Kai sa tabi ni si Alin Lang ay nagpatunay na tanging ang karunungan sa Dao of Space ang makakalutas sa mga misteryo ng nasirang espasyong ito. Hindi ko pa ito lubos na naisip, ngunit natuklasan ko ang ilang mga pattern. Umiling si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang mga fragment ng espasyo ay orihinal na isang solong kabuuan. Bagamat nabasag na ito, dapat mayroong mahinang koneksyon sa pagitan ng mga fragment ng espasyo. Tanging ang mga eksperto sa Dao of Space ang malinaw na nakakakita ng gayong mga koneksyon. May tiwala ka ba na maialis kami dito? Tanong ni si Alin Lang. Sumagot si Yang Kai. Hindi mahirap maghanap ng paraan, ngunit kung ano ang darating pagkatapos nito ay magiging mahirap hawakan. Biglang naalala ni si Alin Lang na mayroong hindi mabilang na mga divine abilities na naghihintay lamang sa kanila sa labas ng espasyong ito. Bago sila makarating sa lugar na ito, marami na silang naranasan na hirap at muntik na silang mawalan ng buhay. Sa oras na iyon, nasa likod nila si Bright Sun Divine Monarch para linisin ang kalat. Kung hindi niya na-block ang karamihan sa mga divine abilities, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Masasabing talagang ginawan sila ng pabor ni Cheng Yang.
Sa sinabi nito, napilitan silang pumasok sa lugar na ito habang hinahabol sila ni Cheng Yang. Biglang lumingon si Yang Kai kay Cheng Yang at kinausap siya gamit ang isang secret technique. Divine Monarch, sa sitwasyon natin, ang pagtutulungan ay makikinabang sa magkabilang panig habang ang hindi pagkakasundo ay walang maidudulot na mabuti sa sinuman. Bakit hindi natin itago ang ating sama ng loob at magtulungan? Ngumuso si Cheng Yang at tinitigan siya gamit ang isang pares ng namumuong mata. Hindi ka ba nag-aalala na sasaktan kita? Sumagot si Yang Kai. Ang dahilan kung bakit mo ako hinahabol ay dahil hinahanap mo ang isa sa 4 Universe Pillars, ang World Spring. Gayunpaman, pinino ko ang World Spring at bahagi na ito ng aking miniature universe. Kahit patayin mo ako, baka hindi mo makuha. Ang World Spring ay malamang nababagsak sa tabi ng aking miniature universe. Kaya kahit na magtrabaho ako sa iyo, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa aking kaligtasan pansamantala. Kung wala ka, baka hindi kami makaalis dito ni Senior Sister Sia, at pareho lang ang kaso para sa iyo. Kung hindi ako ang nangunguna, hindi ka makakaalis sa lugar na ito kahit na ikaw ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Matagal na tinitigan siya ni Cheng Yang ng malamig bago ngumiti. Dahil napakalinaw mo na ang mga bagay-bagay, ano pa ang masasabi ko? Hindi ka nag-aalala na sasaksakin kita sa likod pagkatapos nating makaalis dito, bakit ako maaabala? Ilang sandali pa, nakangiti siyang nagtanong. Gusto mo bang manampa ako o ano? Kung kapakipakinabang ang mga panunumpa, ano ang silbi ng paglinang? Kahit na talagang manampa ka, hindi ako maniniwala. Napakunot ang noo ni Cheng Yang. Masyado kang makatwiran, brat. Dahil sa sinabi mo, tinitiyak ko sa iyo na hindi kita papatayin bago ka umakyat sa 7th grade. Maraming salamat sa iyong kabaitan noon, Divine Monarch. Napangiti si Yang Kai. Sa gilid, mukhang nag-aalala si Xia Lin lang. Alam niya na kung ilalabas nila si Cheng Yang sa lugar na ito, tiyak na sasaksakin sila ng kabilang partido sa likod. Gayunpaman, kung hindi nila gagamitin ang kanyang kapangyarihan, siya at si Yang Kai ay hindi makakaalis sa lugar na ito ng buhay. Naiintindihan na si Yang Kai ay gumawa ng ganoong desisyon sa harap ng suliraning ito. Sa bagay, kailangan muna nilang umalis dito. Pupunta ako doon ngayon, Divine Monarch. Sabi ni Yang Kai, pagkatapos ay bumaling kay Xia Lin lang. Huwag mong iikot ang iyong lakas, anuman ang mangyari. Tumanggo si Xia Lin lang. Nakuha ko. Habang umaalon-alon ang Space Principles, pinangunahan siya ni Yang Kai na humakbang pasulong at nawala mula sa Space Fragment. Martial Pick, Kabanata 4702. Pagtakas. Matagal nang nawala sina Yang Kai at Xia Lin lang dahil hindi pa rin sila nagpapakita pagkatapos ng kalahating araw. Naghinala pa si Bright Sun Divine Monarch na si Yang Kai ay tumalikod sa kanyang salita at nagpasya na iwanan siya dito. Bagamat nalilito siya sa pag-iisip, nakita niya sina Yang Kai at Xia Lin lang na biglang sumulpot sa tabi niya. Divine Monarch, marahang tumanggo si Yang Kai sa kanya. Walang imot na sumagot si Cheng Yang. Ano ang kailangan mong gawin ko? Nakangiting sabi ni Yang Kai. Madali lang. Gagamitin ko ang aking kapangyarihan para manguna sa iyo, ngunit hindi ako dapat maabala sa anumang paraan, kaya't mangyaring huwag lumaban. Tinitigan siya ni Cheng Yang. Sa pamamagitan ng hindi pagtutol, hahayaan niya si Yang Kai na kontrolin ang kanyang buhay o kamatayan. Kung si Yang Kai ay may masamang intensyon at biglang kumilos, si Cheng Yang, sa kabila ng pagiging isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, ay maaaring hindi mabuhay. Sa sinabing ito, hindi na siya nagdalawang isip pa at tumago na lang. Gawin mo kung ano ang dapat mong gawin. Makikipagtulungan ako sa iyo. Nang walang sabi-sabi, nilamon siya ni Yang Kai ng kanyang kapangyarihan. Sa susunod na sandali, habang ang mga Space Principal ay umaalon-alon, silang tatlo ay nawala mula sa Space Fragment. Lumipas ang kalahating taon sa isang kisap mata habang ang tatlo ay lumipat sa iba't ibang mga fragment ng espasyo. Paminsan-minsan ay titigil si Yang Kai sa kanyang paglalakad habang nakatingin siya sa paligid na nakakunot ang noo. Habang umaalon-alon ang Space Principles, tila tahimik niyang sinusubukang intindihin ang isang bagay. Sa kabilang banda, walang kailangang gawin sina Xia Lin lang at Cheng Yang. Hindi na nila kailangan pang gamitin ang kanilang lakas. Sa kakaibang lugar, makakaasa lang sila kay Yang Kai para ilabas sila. Bagamat hindi nila nagawang umalis sa kakaibang espasyong ito makalipas ang kalahating taon, hindi nagmamadali si Cheng Yang at nakikipagtulungan kay Yang Kai tuwing kailangan ang kanyang tulong. Dumating ang isang sandali nang bigla silang lumitaw sa isang tiyak na fragment ng espasyo. Saglit na tumingin sa paligid si Yang Kai bago huminga ng malalim. Ito na ang huling hakbang.
Parehong nasa sabik sina Cheng Yang at si Alin lang. Saglit nilang iniskan ng dalawa ang paligid, pagkatapos ay nagtanong si Cheng Yang na nakakunot ang noo. Yang boy, sigurado ka bang makakaalis tayo sa mapahamak na lugar na ito pagkatapos humakbang pasulong? Bakit pakiramdam ko ay mas lumalim na tayo sa basag na espasyong ito sa halip na umalis dito? Nakangiting sumagot si Yang Kai. Ang pagkakasunod-sunod ng espasyo dito ay ganap na kaguluhan. Walang mapapaniwalaan ang nakikita mo. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon kang ganitong pakiramdam. Hindi iyon binanggit ni Cheng Yang, at matapos itong pag-isipan, tumango siya. Dahil sinabi mo na, paniniwalaan kita. Pagkatapos gawin ang hakbang na ito, gagawa ako ng landas para sa inyong dalawa at ilalabas ko kayo rito. Umiling si Yang Kai. Kailangan kong manatili ka sa likuran namin tulad ng pagpasok namin sa lugar na ito dati. Mangganguna kami ni Senior Sister Sia. Tumagal ng ilang oras bago na-trigger ang mga kapangyarihan ng mga divine abilities na iyon at ang mga artifact. Sa pananatili ni Cheng Yang sa kanilang likuran, malulutas niya ang mga ito. Gayunpaman, kung mananatili sina Yang Kai at si Alin lang, maaaring hindi nila mapaglabanan ang mga pag-atake. Kumunat ang noo ni Cheng Yang, ngunit hindi siya tumutol dito. Pagkatapos ng isang tango, sinabi niya, "Gagawin namin ang sinabi mo, kung gayon. Maraming salamat, Divine Monarch." Matapos ang kanyang mga salita, nilamon ni Yang Kai sina si Alin lang at Cheng Yang gamit ang kanyang kapangyarihan, pagkatapos ay humakbang pasulong. Umikot ang mundo sa kanilang paligid habang lumiliko ang espasyo. Bago pa man sila natauhan, ang mga daloy ng natutulog na kapangyarihan ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid nila at nakalok sa kanilang mga aura ng buhay. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay lumundag habang ang mga divine abilities na ito, na hindi mabilang na taon, ay nagliliwanag ng nakakasilaw na liwanag. Naramdaman ni Yang Kai na nanigas ang buong katawan niya. Habang namimilipit ang kanyang laman, direktang ipinatawag niya ang kanyang Asher Dragon Spear at itinulak ito palabas. Sa isang matatag na paraan, sumigaw siya. Tara na. 2 tao pagkatapos ay naging mga sinag ng liwanag at umarangkada. Nagkaroon na sila ng ganoong karanasan noong tumatakas sila noon, kaya hindi na sila natarante ngayon sa pagharap sa sitwasyong ito. Mahigpit na sumunod si Cheng Yang sa likuran nila habang ang di mabilang na mga divine abilities ay nagsama-sama at bumagsak sa kanila na parang avalanche. Maging ang Bright Sun Divine Monarch ay nagpakita ng isang solemn na ekspresyon kapag nahaharap sa napakalakas na agos. Kapag natangay na siya sa stream na ito ng divine abilities, malamang na mawalan siya ng buhay sa kabila ng pagiging 8th grade Heaven Opening Realm Master. Habang tumatakas silang tatlo, inihagis nila ang kanilang mga secret technique sa kanilang likuran upang malutas ang daloy ng divine abilities sa likod nila, ngunit ang kanilang mga pagtatangka ay walang saysay. Paulit-ulit na umungal si Cheng Yang habang ang kanyang 8th grade Heaven Opening Realm Power ay sumabog. Sa bawat galaw niya, parang nanginginig ang buong universe. Si Yang Kai at si Alin lang, na nasa harapan niya, ay natakot. Kung ang mga ganitong pag-atake ay damapo sa kanila, hindi nila magagawang labanan ang mga ito. Buti na lang at dinala nila si Cheng Yang. Kung wala siya sa likuran para sa kanila, hindi sila makakaalis sa mapahamak na lugar na ito. Sa una, ang mga divine abilities na na-trigger ay napakalakas, na ang ilan sa mga ito ay katumbas ng mga pag-atake mula sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, habang sumusulong sila, unti-unting hangin na ang mga kapangyarihan ng divine abilities. Napagtanto na ito ni Yang Kai at si Alin lang nang tumalon sila sa basag na espasyo noon. Sa makatuwid, hanggat maaari silang magtiyaga, ang mga bagay ay magiging mas ligtas. Makalipas ang kalahating araw, ang 2 tao sa harapan ay napuno ng dugo at nakakonsumo ng maraming enerhiya. Bagamat ang karamihan sa mga divine abilities ay malayo sa kanila at haharapin sila ni Cheng Yang, ang ilan sa mga pag-atake ay nagawang maabot sila at wala silang ibang pagpipilian kundi ang kumilos. Dahil dito, pareho silang nasugatan. May napakalalim na hiwa sa balikat ni si Alin lang nang halos mawalan siya ng braso. Sa kabutihang palad, hindi siya nanganganib na mawalan ng buhay. Walang oras si Yang Kai para tingnan si Cheng Yang, ngunit natitiyak niyang wala sa mas mabuting kalagayan ang kabilang partido. Kung tutusin, kailangang tiisin ni Cheng Yang ang halos lahat ng pressure. Gayunpaman, tinupad ni Bright Sun Divine Monarch ang kanyang katayuan bilang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Sa kabila ng pressure na kinakaharap niya, nakasunod pa rin siya ng malapit sa likuran nila. Nagkaroon pa siya ng oras na hatiin ng kaunti ang kanyang divine sense para i-lock si Yang Kai. Makalipas ang kalahating araw, ang mga divine abilities na na-trigger ay katumbas lamang ng mga pag-atake mula sa 6th grade Heaven Opening Realm Masters.
Tila nasa gilid na sila. Sa isang tiyak na sandali, palihim na bamulong si Yang Kai. Panahon na, Senior Sister Sia. Nang marinig iyon, si Sia Lin lang ay dumaikit malapit kay Yang Kai nang walang pag-aalinlangan. Ipinulupot ni Yang Kai ang kanyang braso sa kanyang baywang at itinaas ang kanyang space principles. Hindi nagtagal ay kumandat ang kanilang mga figure at nawala sa lugar. Ito ay isang plano na naisip nila dati. Habang papalapit na sila sa kalayaan, kinailangan nilang alisin si Cheng Yang. Kung kasama pa nila siya noon, habang hindi tiyak kung paano haantong si Sia Lin lang, tiyak na mahuhuli si Yang Kai at magiging bilanggo. Tiyak, hindi niya hahayaang kontrolin ng ibang tao ang kanyang buhay. Gayunpaman, kinailangan ni Yang Kai na magdala ng malaking panganib sa pamamagitan ng paggamit ng instantaneous movement sa lugar na ito. Iyon ay dahil ang mga divine abilities sa kanilang paligid ay napakarami at random na inilagay. Hindi sigurado si Yang Kai kung saan siya pupunta pagkatapos gamitin ang instantaneous movement. Maaaring maalis niya si Cheng Yang, ngunit maaari rin siyang mahulog sa isang mapanganib na lugar at mapatay. Gayunpaman, naniniwala siya na ang buhay ay puno ng kawalang katiyakan at kung minsan, kailangan lang na tumaya. Malinaw na kumikilos si Cheng Yang ng maingat, kaya naman nailok niya ng kaunti ang kanyang divine sense kay Yang Kai. Gayunpaman, hindi niya inasahan na magiging walang ingat si Yang Kai para makipagsapalaran sa ganitong uri ng lugar. Sa oras na natauhan siya, huli na ang lahat para pigilan niya ang mga ito. Si Yang Kai at Sia Lin lang ay nawala na sa kanyang paningin, at ang kanyang divine sense thread na nakatarget kay Yang Kai ay naputol din. Nagsuot ng madilim na ekspresyon si Cheng Yang at ngumuso. Gayunpaman, wala siyang oras para hanapin ang mga ito dahil hinahabol pa rin siya ng agos ng divine abilities. Maaari lamang siyang magpatuloy sa pagtakbo at paglutas ng mga pag-atake sa ngayon. Sa ilalim ng kulay abong kalangitan, ang mga alon ay kumalat sa isang bukas na prairie nang lumitaw ang dalawang battered figure. Sila ay walang iba kundi sina Yang Kai at Sia Lin lang. Bago pa man makahinga ng maluwag si Yang Kai, bigla niyang inikat ang kanyang ulo at itinulak palabas ang kanyang Asher Dragon Spear sa lugar kung saan siya nagpakita. Sa sumunod na sandali, ilang makapangyarihang divine abilities ang walang humpay na dumaan sa void at nakarating sa lugar na ito. Kahit na nagawa niyang tumakas kasama si Sia Lin lang gamit ang instantaneous movement, nagdala rin siya ng ilang divine abilities kasama niya. Habang si Sia Lin lang ay walang kamalayan sa kanila, si Yang Kai ay hindi. Kasunod ng isang malakas na boom, si Yang Kai ay pinaalis na parang sako habang nag-spray ng isang subo ng dugo. Nang hina ang braso niyang may hawak na sibat habang nanginginig ang 5 viscera at 6 na organ. Sa wakas ay natauhan si Sia Lin lang habang siya ay bumulalas at itinulak ang kanyang mga palad, na naging hindi mabilang na mga anino na sa wakas ay hamarang sa mga divine abilities. Namuo lamang ang alikabok pagkaraan ng ilang sandali, isang bagbog na si Sia Lin lang ang lumapit kay Yang Kai at tumingin sa kanya. Kumusta ka? Sa kasalukuyan, si Yang Kai ay nakahiga sa lupa habang nakabuka ang mga paa. Matamlay niyang iminulat ang kanyang mga mata at kumilos ng matigas sa pagsasabing. Ako. Ayos lang ako. Hindi napigilan ni Sia Lin lang na imulat ang kanyang mga mata. Habang nakatayo sa tabi niya, tumingin siya sa paligid at kumunat ang noo. Nasaan tayo? Huminga si Yang Kai at sumagot. Wala akong ideya. Noong huling beses na gumamit ako ng instantaneous movement, hindi ko na-control ang direksyon. Sino ang nakakaalam kung saan tayo nakarating? Gayunpaman, ang ingay lang namin, kaya hindi kami pwedeng magtagal dito. Pagkatapos tumango, nagtanong si Sia Lin lang. Kaya mo bang maglakad? Ngumuso si Yang Kai. Mukha ba akong kaya kong maglakad? Tinakpan siya ng walang imok na si Sia Lin lang ng kanyang kapangyarihan at dinala siya sa ibang lugar. Makalipas ang isang oras, nakakita siya ng isang kuwebo sa gitna ng bundok at sumilip doon upang sila ay gumaling. Bagamat si Cheng Yang ay nasa likod nila na nagdadala ng karamihan sa panggigipit habang sila ay tumatakas, sila ay nasugatan at pagod pa rin. Hindi sigurado si Yang Kai kung hahabulin sila ni Cheng Yang, at hindi rin niya alam ang anumang panganib na naghihintay sa kanila sa lugar na ito. Ang alam lang niya ay mas mabuting maibalik nila ang kanilang lakas ng mabilis. Pagkatapos uminom ng ilang spirit pills, umupo ang dalawa na naka-cross legs. Ilang sandali pa, itinaas ni Yang Kai ang kanyang noo dahil may bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman niya ang kanyang dragon vein na pumipintig sa isang nasasabik na paraan. Nakaramdam din siya ng mahinang pakiramdam ng pakikitungo sa lugar na ito. Sa katunayan, alam na niya na may kakaibang nangyayari sa kanyang dragon vein nang mapunta siya sa prairie, ngunit wala siyang oras para pag-isipan ito.
Ngayon na siya ay nagpapagaling, sa wakas ay maaari niyang subukang alamin kung ano ang nangyayari. Matapos suriin ito ng ilang sandali, makumpirma niya na iba nga ang naging reaksyon ng kanyang Dragon Vein. Nararamdaman pa niya na kung mananatili siya sa lugar na ito ng mahabang panahon, ang kanyang Dragon Vein ay magiging mas malakas. Bagamat nanggaling ang damdamin, matibay siyang naniwala na totoo ito. May kinalaman ba ang lugar na ito sa Dragon Clan? Tuwang-tuwa si Yang Kai. Martial Pick, Kabanata 4703. Great General. Mayroong 36 na Cave Heavens at 72 Paradises sa 3,000 worlds, na bumubuo ng kabuuang 108 nangungunang dakilang puwersa. Salamat sa Starbound Wise World Tree, nakipag-ugnayan si Yang Kai sa maraming high-grade Heaven Opening Realm Masters mula sa iba't ibang Cave Heavens and Paradises, ngunit hindi lahat sa kanila. Iyon ay dahil ang Dragon Altar ng Dragon Clan at ang Phoenix Nest ng Phoenix Clan ay bahagi ng 36 na Cave Heavens. Ang dalawang Cave Heaven na ito ay sobrang nakatago, kaya karamihan sa mga ordinaryong tao ay walang ideya kung saan matatagpuan ang Cave Heavens na ito. Sinubukan ni Yang Kai na hanapin ang lugar kung saan matatagpuan ang Dragon Altar sa loob ng maraming taon. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi kailanman nagtagumpay. Sa kabila ng pagtatanong kay Bishi, walang masabi sa kanya ang matanda. Nabanggit lamang ng matanda na madarama niya ang kinaroroonan ng Dragon Altar kapag ang kanyang Dragon Vein ay umabot sa isang tiyak na antas. Sa makatuwid, hindi inaasahan ni Yang Kai na matitised sa nakakagulat na pagtuklas ngayon. Maaaring ang kakaibang lugar na ito ay ang Dragon Altar. Kung ang lugar na ito ay ang Dragon Altar, kung gayon ay hindi ba ito masyadong sira? Ngunit, kung hindi ito ang Dragon Altar, bakit ang power ng aking Dragon Vein ay nakakaranas ng abnormalidad? Minsang binanggit ni Xia Lin lang na may mga chismis tungkol sa hindi mabilang na mga Divine Spirit na nagtitipon sa kailaliman ng Shattered Ruins. Kaya lang, hindi pa siya nakipagsapalaran sa Shattered Ruins noon, kaya hindi niya na-verify ang katotohanan sa likod ng mga chismis na iyon. Kaka-rating pa lamang sa lugar na ito, ang impormasyong kailangang gawin ni Yang Kai ay napakaliit. Wala siyang ideya kung anong uri ng lugar ito, kaya maaari lamang niyang itapon ang kanyang nakakagambalang mga pag-iisip at tumuon sa pagbawi. Gayunpaman, hindi nagtagal ay kinumpirma ni Yang Kai ang isa pa sa kanyang mga haka-haka. Mayroong kakaibang kapangyarihan sa mundong ito na maaaring makuha sa kanyang katawan upang pasiglahin ang pagpapahusay ng kanyang Dragon Vein. Masyadong kaunting oras ang lumipas, kaya ang pagpapahusay na naranasan ni Yang Kai ay hindi makabuluhan. Gayunpaman, malinaw niyang naramdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan, kaya agad niyang isinaaktibo ang ilan sa mga secret technique na nakakapagpahusay ng bloodline na itinuro sa kanya ni Old Man Bishi. Mula nang matapos niyang kainin ang Dragon Blood Flowers na nakuha niya mula sa Great Cosmological Realm, ang Dragon Vein ni Yang Kai ay nanatiling medyo stagnant. Itinuro sa kanya ng matandang Bishi ang ilang mga secret technique na nakakapagpahusay ng bloodline, ngunit bihira siyang magkaroon ng panahon para maglinang sa kapayapaan. Ang pagdating sa lugar na ito sa oras na ito ay talagang isang magandang pagkakataon. Sa sandaling na-activate ang secret technique, medyo iba ang pakiramdam ni Yang Kai. Ang kakaibang kapangyarihan sa mundo ay bumuhos sa kanyang katawan ng sabay-sabay na parang tinawag ng isang bagay, na agad na naging sanhi ng pagkislot ng kanyang laman at ang kapangyarihan ng Dragon Vein sa kanyang katawan ay umungol ng walang katapusang. Ang biglaang pagnanais na mag-transform sa isang dragon ay bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa puntong ito na sa wakas ay naging sigurado si Yang Kai tungkol sa isang bagay, ang lugar na ito ay tiyak na nauugnay sa Dragon Clan. Kasabay nito, isang matangkad na figure ang biglang bumaba mula sa langit sa lugar kung saan lumitaw noon sina Yang Kai at Xia Lin lang. Ang figurang ito ay nababalot ng sobrang nakakatakot na aura, maihahambing o mas malaki pa sa Bright Sun Divine Monarch. Bahagyang sumangot ng hangin, malamig siyang umuso. Nakakadiri ang aura. Pagkatapos, inabot niya ang isang kamay at kinuha ang isang dakot ng dumi na may bahid ng dugo sa palad niya. Pinagsalikop ang kanyang mga daliri, sumimangot ang matangkad na lalaki. Ang amoy ng Dragon Clan. Tumingin siya sa gilid at nagtanong, "Siya ba?" Sa hindi kalayuan sa kanya, magalang na nakatayo ang isang gwapong binata na nakasuot ng puti at isang dalagang may hawak na sanga ng peach blossom. Kung narito si Yang Kai, makikilala niya agad ang lalaki at babae na ito. Sila ang 2 taong nakipag-away sa kanya noon, bukod pa rito, ang kabataang nakasuot ng puting damit ay naglagay ng kakaibang bloodline mark kay Yang Kai sa kanilang labanan.
Pagkatapos ay ginamit ni Cheng Yang ang markang iyon para ituloy si Yang Kai nang walang humpay. Walang indikasyon kung paano nakarating sa lugar na ito ang kabataang nakasuot ng puting damit at ang dalagang may hawak ng sanga ng peach blossom. Magalang na sumagot ang binata na nakasuot ng puting damit. Sigurado akong siya iyon. Tiyak na naramdaman ko siyang nakipagsapalaran ng malalim sa divine ability si kanina. Mukhang nakatakas siya sa lugar na iyon at nakarating dito. Napangiti ng mapait ang matangkad na lalaki nang marinig ang mga katagang iyon. Talagang magandang balita yan. Maraming taon na ang nakalipas mula nang may lumitaw sa lugar na ito mula sa Dragon Clan. Hindi ko inaasahan na may makakaharap ako ngayon. Nararamdaman mo pa ba ang lokasyon niya? Umiling ang binata na nakasuot ng puti. Hindi, baka inalis na niya ang bloodline mark ko. Gayunpaman, hindi ko alam kung namatay siya sa kamay ni Cheng Yang. Hinabol ni Cheng Yang si Yang Kai hanggang sa Divine Ability C. Ngayong mahigit na 10 taon na ang lumipas, walang sinasabi kung ano ang nangyari sa panahong ito. Hindi na kailangang sabihin, inalis ni Yang Kai ang bloodline mark sa panahong ito. Hindi siya makakatakas sa pagtugis ni Cheng Yang kung hindi. Hanapin mo siya. Kahit na kailangan mong baligtarin ang bawat bato sa lugar, hanapin ang miyembro ng Dragon Clan na iyon. Sigaw ng matangkad na lalaki. Tinanggap ng binata na nakasuot ng puting damit at ng dalaga sa tabi niya ang utos at nagmamadaling umalis. Matapos itapon ang lupa sa kanyang kamay, ang matangkad na lalaki ay biglang lumingon upang tumingin sa isang tiyak na direksyon. Isang magandang figure na naka-purple ang lumitaw mula sa direksyong iyon sa ilang sandali at tahimik na nakatitig sa kanya. Ngumisi ang lalaki. Nabalitaan ko na ang Dragon at Phoenix clans ay palaging nagpapanatili ng malapit na relasyon sa isa't isa mula pa noong sinaunang panahon. Salamat sa resonance sa pagitan ng iyong mga bloodline. May natuklasan ka ba, Yuzuo? Ang babaeng nakasuot ng purple na tinatawag na Yuzuo ay tumitig sa kanya at bahagyang binawi ang kanyang mga labi. Kun-ao, hindi mo dapat paghawakan ang miyembro ng Dragon Clan na ito. Ngumisi si Kun-ao. Nakakatawa. Walang bagay sa mundong ito na hindi ko mahawakan, lalo na ang isang miyembro ng Dragon Clan na may mababang linya ng dugo. Kahit na ang isang Divine Dragon mismo ang nagpakita sa haring ito, ipapakita ko sa iyo na kaya ko siyang labanan. Walang pakialam na sinabi ni Yuzuo. Sabihin mo iyan sa mukha ng isang Divine Dragon at maniniwala ako sa iyo. Malamig na bumantong hininga si Kun-ao. Wala kaming narinig mula sa Dragon Clan mula noong araw na umalis sila sa Ancestral Land. Sino ang nakakaalam kung sila ay nawala na o hindi? Tumangala sa kanya, nagpatuloy siya. Pero, makatitiyak ka, hindi ko siya papatayin kahit na mahanap ko siya. Kailangan namin siyang makipagtulungan sa iyo para masira ang selyo na iniwan ng Dragon Clan noon. Ang ancestor strength ay humihina sa araw-araw. Sigurado akong hindi rin gugustuhin ng Four Phoenix Pavilion mo na payat ang bloodline ng mga inapo mo. Hindi ba? Sumagot si Yuzuo na nakakunot ang noo. Ang selyong iyon ay isang bagay na nilikha ng Dragon at Phoenix clans nang magkasama noong sinaunang panahon. Walang nakakaalam kung ano ang nasa kabila ng selyo. Hindi ka ba natatakot na magdulot ng hindi maibabalik na kahihinatnan sa Ancestral Land sa pamamagitan ng padalos-dalos na pag-ando nito? Umiling si Kun-ao. Pareho ikaw at ako ay nakakita ng mga pagbabago sa Ancestral Land sa paglipas ng mga taon. Kung hindi natin gagawin ang isang bagay, ang Ancestral Land ay hindi nakarapat-dapat sa pangalan nito balang araw. Kaysa dyan, hindi ba mas mabuting sumugal? Huwag mong sabihin sa akin na hindi naisip ng Four Phoenix Pavilion na ilabas ang selyo sa mga nakaraang taon. Walang sinabi si Yuzuo. Nagpatuloy si Kun-ao. Sa pag-iwan sa Kun Clan, napakaraming iba pang mga divine spirit sa Ancestral Land. Sino sa kanila ang hindi gustong tanggalin ang selyo? Kaya lang, ang Four Phoenix Pavilion ay patuloy na humahadlang sa aming mga pagtatangka sa ilang kadahilanan. Kahit papaano, hindi ka rin masisisi. Ang selyo ay nilikha ng Dragon at Phoenix clans ng magkasama. Ang pagsisikap na sirain ang selyo sa linya ng dugo ng Phoenix Clan lamang ay hindi magagawa. Ang Dragon Clan ay hindi lamang nawala maraming taon na ang nakalilipas, ngunit nanatiling nakatago, imposibleng matagpuan. Ngunit ngayon, isang miyembro ng Dragon Clan ang nakarating na sa Ancestral Land. Hindi mo ba naisip na ito ang Heaven Will? Ang hindi mabilang na divine spirit sa Ancestral Land ay hindi mananatiling tahimik kung ang Four Phoenix Pavilion ay mangangahas na hamarang muli. Kung hindi ka mag-iingat, lalabanan ka ng mga tao. Paanong hindi alam ni Yuzuo ang ganoong katotohanan? Noong nakaraan, posibleng iwasan ang problema sa pamamagitan ng pagsasabi na ang selyo ay hindi mababawi sa kapangyarihan ng Phoenix Clan lamang, gayunpaman, isang miyembro ng Dragon Clan ang lumitaw nang wala sa oras sa hindi maipaliwanag na dahilan.
Kung patuloy na sasalungat ang Phoenix Clan sa bagay na ito, kahit ang 4 Phoenix Pavilion ay hindi makakalaban sa pressure mula sa lahat ng Divine Spirit sa Ancestral Land, at isang nakakatakot na digmaan ang tiyak na sumiklab kung susubukan nila. Kailangan kong maingat na pag-usapan ang bagay na ito sa iba pa kong mga sister. Mahinang sabi ni Yuzuo. Kinaway-kaway lang ni Kunao ang kanyang kamay. Sige at pag-usapan ninyo ito sa inyong mga sarili. Kapag nahanap ko na siya, dadalhin ko siya sa 4 Phoenix Pavilion. Tumango si Yuzuo at tumalikod. Ang kanyang matikas na anyo ay biglang nagbago sa isang higanti, napakagandang purple na ibon. Pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang mga pakpak at lumipad palayo. Pinanood ni Kunao ang pag-alis niya bago siya tumalikod at malayang naglakad palayo. Sa loob ng kuweba, nakatutok si Yang Kai at si Lin lang sa kanilang pagbawi nang bigla na lang imulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Malalim ang kanyang tingin, tumagos sa kawalan upang tumingin sa malayo. Pagkatapos ng ilang sandali ng maingat na pagmamasid, hindi niya napigil ang mapaiyak sa gulat. Sa susunod na sandali, ang kanyang figure ay kumikislap at lumitaw sa labas ng gilid ng bundok. May isang malambot at malajade na batang lalaki na nakikipaglaban sa isang madugong labanan sa isang mabangis na kakaibang hayop sa larangan ng pangitain ni Yang Kai. Mukhang nasa 7 o 8 taong gulang ang bata. Ang kanyang malambot na mga paa ay kaibig-ibig, at siya ay may mataas na nakapusod sa kanyang ulo. Ang kakaibang hayop na kinakalaban niya ay malinaw na may bakas ng isang bloodline ng Divine Spirit. Kaya lang hindi masyadong puro ang bloodline. Gayunpaman, ang bawat pag-atake na pinakawalan nito ay naglalaman ng kapangyarihang katumbas ng kapangyarihan ng isang 3rd grade Heaven Opening Realm Master. Magkagayunman, ang bata ay nanatiling walang takot. Ang maliit na figure ay sumakay sa katawan ng kakaibang hayop, ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa balahibo nito at ang isa namang kamay ay bumubuo ng isang kamao upang suntukin ang ulo nito. Siya ay maaaring maliit, ngunit ang lakas ng bawat suntok ay hindi dapat maliitin. Kahit matapang na lumaban ang exotic na hayop at na-activate pa ang kapangyarihan ng bloodline nito, hindi ito nakaligtas sa mga pag-atake ng bata. Makalipas ang 1/4 hour, tumalon ang bata. Siya ay basang-basa sa dugo, ngunit ang kakaibang hayop ay bumagsak sa lupa sa isang matunog na kalabog. Ang sigla nito ay napatay. Tila may naramdaman ang bata, lumingon ang bata sa direksyon ni Yang Kai at sumigaw sa parang bata. Sino nandyan? Nang biglang magtama ang kanilang 4 na mata, ngumisi si Yang Kai. Saglit na natigilan ang bata. Kaagad pagkatapos noon, nanlaki ang kanyang mga mata at tinuro niya si Yang Kai. Ikaw. Ikaw. Great General. Nakangiting binati ni Yang Kai ang bata. Napakatagal na noong huli tayong nagkita. Ang iyong marangal na tindig ay nananatiling pareho. Yang Kai. Ang bata ay tumalon ng 1 buong metro sa hangin, isang masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Paghakbang pasulong, mabilis siyang lumapit kay Yang Kai sa ilang hakbang at tuwang-tuwang tumangala sa kanya. Bakit ka nandito sa Ancestral Land? Napadaan lang ako dito nang hindi sinasadya. Maniniwala ka ba? Tinapik ni Yang Kai ang ulo ng bata. Inilayo ng Great General ang ulo at galit na sumigaw. Huwag mong tapikin ang ulo ko. Sabi ni nanay, hindi daw ako tatangkad kapag hinahawakan ng mga tao ang ulo ko. Sinampal ni Yang Kai ang kanyang mga labi. Halos 100 taon na ang lumipas. Bakit ang liit mo pa rin? Ikinawit ng Great General ang kanyang mga kamay sa likod at nagsalita sa paraang mapagkunwari. Ano ang alam mo? Sabi ni nanay, sobrang dalisay ng bloodline ko. Kaya medyo mahaba ang growth period ko. Paglaki ko, siguradong mas matangkad ako sa'yo. Magkakaroon ka ba ng pakiramdam ng tagumpay sa pamamagitan lamang ng pagiging mas matangkad kaysa sa akin? Isang malaking ngiti ang ibinigay ni Yang Kai. Nang marinig ang kaguluhan sa labas, lumabas si Lin lang sa kuwebo sa isang iglap at bahagyang natigilan nang makita si Yang Kai na masayang nakikipaglokohan kasama ang isang bata. Pagdating sa tabi ni Yang Kai, si Lin lang ay nagtanong. Sino ang batang ito? Siya ba ay isang kakilala mo? Tumango si Yang Kai. Matandang kaibigan ko siya. Noong unang pumasok si Yang Kai sa 3,000 Worlds, nalinlang siya na maging isang manggagawa sa 7 Wonders Land. Ang Supreme Protector ng Fire Spirit Land, si Duan Hai, ay may alagang hayop na tinawag ng mga manggagawa na pinuno ng Great General ng Liwayway. Mula sa mga kamay ng Great General na nakakuha si Yang Kai ng malaking halaga ng Heaven Opening Pills. Nang makatakas si Yang Kai sa 7 Wonders Land, isinama niya ang Great General. Pagkatapos, pinangunahan ng Great General si Yang Kai sa Divine Spirit na si Miemeng. Noon lamang nalaman ni Yang Kai na ang malagintong tandang na Great General ay talagang anak ng isang Divine Spirit.
Binigyan ni Mia Meng si Yang Kai ng 3 ang balahibo ng buntot, at sa pamamagitan ng pag-asa sa isa sa mga balahibo ng buntot na ito ay nagawa niyang patayin ang naghihingalong Golden Crow at nakuha ang Golden Crow True Fire. Masasabing malaking tulong sa kanya ang 3 ang balahibo ng buntot ni Mia Meng. Hindi inakala ni Yang Kai na muli niyang makikilala ang Great General sa lugar na ito. Marshall Peak, Kabanata 4704, Ancestral Land. Maaaring nagkaroon ng humanoid na anyo ang Great General, ngunit ang kanyang aura ay nanatiling hindi nagbabago. Iyon ang dahilan kung bakit nakilala siya ni Yang Kai sa isang sulyap. Pagkatapos ay tumingin ang Great General sa likod ni Yang Kai at nagtanong. Nasaan si Old Fang, Diyo, at ang iba pa? Natawa si Yang Kai. Matagal na silang sumali sa Great Moon Province, kaya doon sila naglilinang ngayon. Ang Great General ay gumawa ng isang walang pag-aalinlangan na tunog bilang tugon, na tila nabigo. Hindi niya kilala ang maraming tao, at si Yang Kai ay isa sa kakaunting kaibigan niya. Si Fang Bichi, Diyo, at Asan ay ibinilang din sa kanyang mga kaibigan. Nabanggit mo ang Ancestral Land kanina. Ano itong Ancestral Land? Tanong ni Yang Kai. Siya ay naghahanap ng pagkakataon upang malaman ang kanyang kasalukuyang lokasyon, kaya't ngayong nakatagpo na niya ang Great General, natural lamang sa kanya na magtanong tungkol sa kanyang mga kalagayan. Ipinikit ng Great General ang kanyang malalaking mata bago sumagot. Ang Ancestral Land. Ay ang Ancestral Land. Mukhang wala rin siyang masyadong alam. Sa makatuwid, hindi na nagtanong pa si Yang Kai. Pagtingin niya sa paligid, nagtanong siya. Delikado ang lugar na ito. Bakit ka mag-isa dito? Nasaan ang nanay mo? Itinuro ng Great General ang likod niya gamit ang kanyang hinlalaki at nakangiting sinabi. Nasa bahay si Inay. Hindi naman kalayuan ang bahay ko dito. Tuwang-tuwa si Inay na malaman na narito ka. Gusto mo bang sumama sa akin para bisitahin siya? Tumanggo si Yang Kai. Inaasahan kong gawin iyon. Tara na. Habang nagsasalita, umikot ang Great General at magaling na dumapo sa mga balikat ni Yang Kai. Nakasakay sa leeg ni Yang Kai na parang nakasakay sa kabayo, itinuro niya ang isang mabilog niyang daliri sa isang tiyak na direksyon. Ganon. Hindi napigilan ni Yang Kai na imulat ang kanyang mga mata, hindi sinasadyang inalala ang eksena kung saan ang batang ito ay patuloy na nagpapahinga sa ibabaw ng kanyang pugad, na naging sanhi ng kanyang buhok na parang isang manukan. Napakaraming taon na ang lumipas, ngunit tila hindi nakakalimutan ng Great General ang damdaming iyon. Ngayon na hindi na niya magagamit ang ulo ni Yang Kai bilang pugad, sa halip ay sumakay siya sa kanyang mga balikat. Hindi itinaboy ni Yang Kai ang maliit na bata sa kanyang balikat, sa halip, hinayaan niya itong hawakan ang kanyang buhok gamit ang 2 kamay habang siya ay mabilis na sumulong sa direksyong itinuro ng Great General. Sumunod si Xia Lin lang sa likod na may kakaibang ekspresyon. Sa daan, dumaan ang 3 sa iba't ibang bundok at lambak. Umabot ng mahigit 1 oras bago nila natano ang isang spirit peak na tumataas mula sa lupa sa di kalayuan. Kahit na mula sa malayo, ang spirit peak ay tumataas sa kalangitan, na nakatayo ng hindi bababa sa 10,000 metro ang taas. Ang tuktok ng bundok ay natatakpan ng isang patong ng ambon, na lumilikha ng magandang tanawin na kahawig ng isang makalangit na paraiso. Isang palasyo ang nakita nang makarating sila sa tuktok ng bundok, at may isang marangal na mukhang babae na nakatayo doon na tahimik na naghihintay. Malinaw na napansin niya ang mga aura ni na Great General, Yang Kai, at Xia Lin lang ng maaga. Nang makita ang babae, tumalon ang Great General kay Yang Kai at masayang sumigaw. Ina, tingnan mo kung sino ang nandito. Sinugod niya ang babae habang nagsasalita. Gayunpaman, iniunat ng babae ang kanyang kamay nang makalapit siya at kinurot ang kanyang mga tainga ng may katumpakan, na naging dahilan upang siya ay sumigaw sa sakit. Sandali kong inalis ang tingin ko sa iyo at mag-isa kang mag-iisa. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na ang Ancestral Land ay delikado at hindi dapat lumabas ng mag-isa? Ang maliit na mukha ng Great General ay namumula sa sakit, at ang kanyang mga mata ay lumilipad patungo kay Yang Kai paminsan-minsan. Mabilis siyang humingi ng awa. Inay, nagkamali ako. Naglakad-lakad lang ako dahil naiinip ako, at hindi ako nakalayo. Gagawin mo ba ito muli sa hinaharap? Masakit na pinaikit ng babae ang kanyang tenga. Hindi na, hindi ko gagawin. Paulit-ulit siyang tumanggaw na parang manok na tumutusok ng kanin. Saka lang bumitaw ang babae sa pagkakahawak. Pumasok ka na. Bawal kang umalis ulit nang walang pahintulot ko. Pinunasan ang kanyang tenga. Ang Great General ay naglakad patungo sa palasyo na nakabusangot ang kanyang mukha. Gayunpaman, tumalikod siya at humarap kay Yang Kai bago siya nawala sa loob. Napatawa si Yang Kai sa nakita. Ilang hakbang pasulong, magalang siyang yumuko. Binati ni Yang Kai si Senior.
Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang Divine Spirit na si Miyameng na iniligtas niya mula sa isang partikular na Grand Array maraming taon na ang nakararaan. Si Miyameng sa anyo ng tao ay wala na ang mabangis at nakakatakot na aura sa kanyang katawan. Sa kabaligtaran, siya ay tila isang magandang asal na babae. Tumingin sa kanya si Miyameng na may bahagyang komplikadong tingin at kumunat ang noo. Bakit ka pumunta sa Ancestral Land? Maikling ipinaliwanag ni Yang Kai. Hinabol ako ng isang malakas na kalaban, kaya wala akong ibang pagpipilian kundi ang bumulusok sa isang lugar kung saan natutulog ang hindi mabilang na divine abilities at secret techniques. Pagkatapos, nahanap ko na lang ang sarili ko dito. Ilang taon na ang nakalipas simula nung huli tayong nagkita. Hindi lamang ikaw ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, ngunit ang maliit na batang babae sa tabi mo ay nasa 7th grade Heaven Opening Realm. Sino kaya ang nagtulak sa iyo hanggang sa puntong na-corner ka ng husto? Baka ito ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Bahagya siyang nagtaas ng kilay. Hindi napigilan ni Xia Lin lang na magulat. Bagamat may mga hula siya nang una niyang makita ang babaeng ito, hindi niya matiyak sa oras na iyon. Magkagayunman, itinuro ng kabilang partido ang lalim ng kanyang paglilinang sa isang sulyap, kaya't may isip lamang ng isa ang lakas na taglay niya. Ang babaeng ito ay talagang isang mature na divine spirit. Nabalitaan na hindi mabilang na mga divine spirit ang nagtitipon sa kailaliman ng Shattered Ruins. Totoo kaya ito? Siguro kung narinig mo na ba ang isang lalaking nagngangalang Bright Sun Divine Monarch? Tanong ni Yang Kai. Sumimangot si Miyameng, isa sa 3 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa Shattered Heaven. Narinig ko na talaga siya dati. Naniniwala akong kamag-anak siya sa Kun Clan ng Ancestral Land kahit papaano. Ang Kun Clan. Bulong ni Yang Kai sa ilalim ng kanyang hininga. Pasok ka muna, mukhang marami kang tanong. Habang nagsasalita, tumalikod siya at naglakad papasok sa palasyo. Pinasalamatan siya ni Yang Kai sa kanyang mabuting pakikitungo bago pumasok sa Grand Hall kasama si Xia Lin lang. Ang Grand Hall ay maaaring malaki, ngunit ito ay talagang malungkot. Mukhang walang ibang nakatira sa lugar na ito maliban kay Miyameng at sa kanyang anak. Nang makaupo na sila, hindi man lang umasa si Yang Kai na makakuha ng isang tasa ng tsaa mula kay Miyameng at hindi man lang naisip ni Miyameng na magbigay nito. Sige at itanong mo kung ano ang gusto mong itanong. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng aking makakaya. Malumanay na sabi ni Miyameng. Hayaan mo akong magpasalamat sa iyo ng maaga, Senior. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao. Ang pinakagustong malaman ng junior na ito, saan ang lugar na ito? Binanggit ng Great General na ang lugar na ito ay ang Ancestral Land, ngunit ano ang Ancestral Land? Saglit na nag-isip si Miyameng sa katahimikan bago siya sumagot ng tanong sa kanya. Pumunta ka rito sa pamamagitan ng pagdaan sa Shattered Heaven, tama ba? Sabay na tumanggo sina Yang Kai at Xia Lin lang. Paliwanag ni Miyameng. Sa mahigpit na pagsasalita, ang lugar na ito ay nasa loob pa rin ng Shattered Heaven, ang lugar na ito ay ang pinakamalalim na bahagi ng Shattered Heaven. Tinatawag ng mga tagalabas ang lugar na ito na Shattered Ruins. Sina Yang Kai at Xia Lin lang ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Marahil ay pumasok ka sa pamamagitan ng Divine Ability C, tama ba? Inunat ni Miyameng ang kanyang kamay at kumaway ng kaunti. Kumikislap ang starlight sa kanyang harapan, at maraming fluorescent na ilaw ang nagtipon upang bumuo ng bola. Ang Divine Ability C ay nasa paligid ng Shattered Ruins. Ito ay isang lugar kung saan hindi mabilang na mga divine abilities at secret technique ang natutulog mula noong sinaunang panahon. Ang sinumang pumasok sa lugar na iyon ay magti-trigger ng kapangyarihan ng mga divine abilities at secret technique na iyon. Sa pangkalahatan, ang mga hindi 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay hinding-hindi makakapasok sa lugar na ito, at kahit isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay maaaring matrap at mamatay sa lugar na iyon kung sila ay malas. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Ngayon lang niya nalaman na ang rehiyong dinaanan nila ni Xia Lin lang ay tinawag na Divine Ability C. At, ang Ancestral Land. Inabot niya ang kanyang kamay para ituro ang isang lugar sa kanyang harapan. Kilala ng mga tagalabas bilang ang Shattered Ruins. Napapaligiran ito ng Divine Ability C. Kasunod ng kanyang mga paggalaw, ang mga piraso ng fluorescent light ay natipon sa gitna ng malaking bola upang magkaroon ng hugis ng isang kontinente. Inabot niya ang kanyang kamay upang ituro ang kontinente. Nasa Ancestral Land tayo. Kanino ang Ancestral Land? Tanong niya. Ito ang Ancestral Land ng lahat ng Divine Spirit, pati na rin ang lugar ng pinagmulan ng lahat ng Divine Spirit. Lahat ng Divine Spirit sa mundo ay orihinal na ipinanganak sa lugar na ito. Nakakagulat na pahayag ni Miyameng.
Natigilan si Yang Kai, at natagalan bago niya naalala ang isang bagay. Ngunit, mula sa narinig ko, ang pagsilang ng Divine Spirits ay nauugnay sa Sun's Burning Light at the Moon's Serene Glimmer. Ang dalawang ito ay ang mga ancestor ng lahat ng Divine Spirit. Kumbaga, ang pagsasanib ng kanilang kapangyarihan ang nagbunga ng lahat ng uri ng Divine Spirit. Ngumiti si Miemeng, may kaugnayan talaga sa kanila. Ang Sun's Burning Light at the Moon's Serene Glimmer ay orihinal na isinilang sa Ancestral Land. Kaya lang matagal na silang umalis. Mahigpit na kumunat ang noo ni Yang Kai. Libu-libong katanungan ang umiikot sa kanyang puso, ngunit hindi niya alam kung paano isasagot ang mga tanong na ito, kaya't sa ilang sandali, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Kaya nagpatuloy si Miemeng. Mayroon kang bloodline ng Dragon Clan, kaya malamang napansin mo ang kakaiba ng Ancestral Land. Tahimik na tumango si Yang Kai. Kanina pa niya naramdaman ang abnormal na iyon. Ang paglilinang sa lugar na ito ay lubos na makakatulong upang mapabuti ang kanyang bloodline power. Iyan ang Ancestor Strength. Ano man ang uri ng Divine Spirit na nililinang sa lugar na ito, ang kanilang bloodline ay mapapahusay sa mas mabilis na rate. Iyon din ang dahilan kung bakit napakaraming Divine Spirit ang nagtipon sa Ancestral Land, ngunit hindi marami sa kanila ang gustong umalis. Maaaring malakas ang Divine Ability C, ngunit hindi mahirap para sa makapangyarihang Divine Spirit na umalis kung gugustuhin nila. Kahit si Cheng Yang ay maaaring mag-navigate sa kanyang paraan sa pamamagitan ng Divine Ability C, kaya ano pa ang kailangang sabihin tungkol sa Divine Spirits? Naunawaan ni Yang Kai, kaya ba ibinalik mo ang Great General sa Ancestral Land pagkatapos mong makatakas sa iyong kulungan noon? Tumango si Miemeng. Ang Ancestral Land ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanyang paglaki. Natural lang na bumalik ako sa lugar na ito. Habang nagsasalita, lumingon siya kay Xia Lin lang. Ngunit, habang ang Ancestral Strength ay lubhang kapaki-pakinabang sa Divine Spirits, ito ay masasabing isang uri ng mabagal na pagkilos na lason sa mga walang linya ng Divine Spirit. Ang iyong kasama ay hindi dapat manatili sa Ancestral Land ng masyadong mahaba, kung hindi, ang Ancestral Strength ay magsisimulang masira ang kanyang miniature universe, at ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Nagulat si Xia Lin lang. Pero, wala akong nararamdamang kakaiba, malumanay na sagot ni Miemeng. Kasi konting panahon lang ang lumipas. Huli na sa oras na mapansin mo ang anumang abnormalidad. Ano ang mga kahihinatnan? Tanong ni Yang Kai. Ipinaliwanag ni Miemeng. Sa mahigpit na pagsasalita, ang isang Divine Spirit ay isang uri din ng monster. Kaya lang sila ang pinakamalakas na species ng monsters. Kaya naman, kung lumipas ang sapat na oras, maaari siyang magsimulang magpakita ng ilang katangian ng Divine Spirit kapag ang kanyang miniature universe ay nasira ng Ancestral Strength. Ito ay isang uri ng monster transformation, ngunit maaaring hindi ito magandang bagay para sa kanya. Kung walang bloodline ng Divine Spirit, sasalungat ang Monster Chi sa cultivation sa kanyang katawan. Iniisip lang na baka bigla siyang tumubo ng mga pangil at kuko na parang isang monster beast ay naging sanhi ng hindi sinasadyang panginginig ni Xia Lin lang. Tumingin si Yang Kai kay Miemeng at sinabing, Senior, nasa Ancestral Land ba ang Dragon Clan? Dahan-daang umiling si Miemeng. Matagal na panahon na ang nakalipas, ang Dragon Clan ay talagang nakatira sa Ancestral Land. Gayunpaman, umalis ang Dragon Clan sa Ancestral Land sa ilang kadahilanan. Karamihan sa Phoenix Clan ay umalis kasama sila. Sa makatuwid, walang sino man mula sa Dragon Clan sa Ancestral Land ngayon. Hindi mapigilan ni Yang Kai na mabaigo nang marinig niya ang mga salitang iyon. Noong una ay inakala niya na ang lugar na ito ay may kaugnayan sa Dragon Clan, at mukhang may koneksyon talaga. Sa katunayan, hindi lang ang Dragon Clan kundi lahat ng Divine Spirits ang may kaugnayan sa lugar na ito. Ibang-iba lang ito sa naisip niya kanina. Walang nakakaalam tungkol sa pagdating mo dito, tama ba? Biglang tanong ni Miemeng. Naguguluhan, umiling si Yang Kai. Marahil hindi, iyon ay para sa pinakamahusay. Sa totoo lang, hindi ka dapat pumunta sa Ancestral Land. Napakadelikado kung nandito ka. Bahagyang kumunot ang noo ni Yang Kai at nagtanong. Bakit mo nasabi iyan? Umiling lang si Miemeng at hindi nagpaliwanag. Sa halip, tumayo siya at sinabing, ihahatid kita palabas ng lugar na ito. Ang Divine Ability C ay mapanganib, at sa iyong lakas, imposibleng makaalis ka ng ligtas. Maraming salamat, Senior. Yumuko si Yang Kai na may pasasalamat. Kahit na ang kapaligiran ng Ancestral Land ay lubhang kapaki-pakinabang sa pagpapahusay ng kanyang Dragon Clan bloodline, tiyak na magkakaroon ng sariling dahilan si Miemeng para sabihin na ang lugar na ito ay mapanganib para sa kanya.
Higit pa rito, paano tatanggi si Yang Kai kapag nagboluntaryo si Mia Meng na i-escort sila palabas ng lugar na ito? Kaya naman, agad siyang tumayo at sinundan si Mia Meng sa labas kasama si Xia Lin lang.